Guys, welcome ulit sa aking vlog. Nandito tayo ngayon kasama natin ng The Legendary. Ayan. Legendary. Ang ating kaibigan na si Boss Joven Vlog, no? Ayan. At aalamin natin kung paano ba siya nagsimula sa pagbablog at ano yung natulong sa kanya ng vlogging, no? So, tara, samahan nyo kami. Let's go! Okay guys, nandito tayo ngayon kasama natin si Boss Joven Vlog. Ayan, at syempre, interviewin natin siya about sa kanyang pagbablog at ano ba natulong sa kanya ng vlogging at kamusta naman yung estado ng kanyang page, no, sa kanyang pagbablog. So, Boss Joven. Yo. Ayun, no? Long time no see. Magandang araw. Ngayon lang tayo nagkakilala. Uy, gano'n, no? Hindi. So, si Boss Joven ay isa sa mga tumutulong sa akin sa pagbablog, guys, you know? So, Boss Joven, gusto ko malaman, syempre, at gusto din malaman ng mga tao, paano ka ba nagsimula sa pagbablog? Pero nagsimula kasi ako nung... Wala kasi ako idea talaga sa vlogging dati. Kasi nasa company ako noon. Tapos, nagko-comment lang ako. May mga kaibigan kasi ako na nagbablog. So, nagko-comment ako dun sa mga video nila. Akala ko nagpapapansin lang sila dati sa social media. Yung pala, nung nakita nila ako kasi may business ako kasi dati. Hanggang ngayon naman may business naman ako eh. Ngayon, yung nagdi-deliver ako ng business ko na yun, nakita ko yung isang tao na nagsisimula rin mag-vlog na nakita niya nag-comment ako. Wala ko sa kanya yun. So yun, nag-comment ako doon, tapos tinalubog niya ako. Natutuwa siya kasi nabasa niya na nag-comment ako doon. Siya pala nag-post noon. Kaya nagkaroon ako ng idea kung paano yung vlogging. Doon nagsimula yung yung pagbablog ko. Yun. Pero Boss Joven, bago naging vlogger, ano ba yung negosyo mo noon? Para malaman naman tao ano ba yung negosyo mo. Kasi kaming itlogan, bigas, mantika. Yun, no? Yan. Sa parang sari-sari store na on the go, gano'n. Yung gano'n. Ako nagdi-deliver ng mga yan. Tapos doon na sa tropa mo, pinost, nag-comment ka. Nag-comment ako doon. Tapos yun nga, nakita nila na nag-comment ako. Natuwa naman sila na nakasuporta ako sa kanila. Yun nagka-intriga ka na parang paano ginagawa nila? Oo, doon ko nung sumama ako sa kanila, nakita ko na may kita pala yung vlogging. Kaya pala sabi ko parang nagpapapansin to sa social media to mga to. Kasi yun nga, lagi ko silang napapanood, natutuwa naman ako. Yung pala, kaya nila ginagawa yun, meron palang kita sa ginagawa nila. Yun. So, naalala mo ba yung unang video mo na nag-viral? Oo, ang unang video ko na nag-viral is yung nag-content kami mag-asawa. Kasi, nung una kasi, ang kasama ko mag-vlog, yung mga kaibigan ko na yun. So, tuntua naman ako noon kasi may nanonood naman sa akin. Nag-uumpisa ako nasa company kasi ako noon eh. Ngayon, yung unang-una talaga na nag-viral sa akin, yung kasama ko na yung asawa ko. Okay. Yun yung nag-content kami na kunyari, nag-aaway kami dalawa tapos meron akong cellphone na sira. Na kunyari, nahuli niya ako na may katix. May kachat ako tapos sinilid ko rito. Pinilit niya kunyari kunin. Sinampas niya sa sahig. Yun yung unang-una nag-viral sa akin. Pero maraming gumaya nun. Marami na ngayon eh. Dami na ngayon na marami naman na nagko-content ng mag-asawa kasi iba kasi yung tirada ang ginawa ko dati kaya medyo maganda rin yung daloy ng page ko dati. Tapos yung ginawan ko ng page yung asawa ko, naging maganda na rin yung tanggap ng kasi nga kami lang yung gumagawa dati nung ganong content. Ngayon kasi halos marami na ako. Kumbaga, maubusan ka ng idea. Kasi imbis na makakagawa ka ng part 2, pagka may napanood ka na parang hindi naman ginayo, parang nakakuha sa'yo ng idea. Yung iniisip mo kasi,
parang yun na yung gagawin mo sa susunod eh. Kaya parang iba ka na naman uli ng ano, hindi na nagagawa ng part 2, part 3. Hindi katulad ngayon na, hindi katulad nung iba, di ba, gumagawa ng mga ganun. Saka ngayon, bisa, reels na lang, no? Reels. Napakabilis eh. Nabilis na lang. Hindi katulad dati na mag-iisip ka talaga ng content kung paano mo pasasayahin yung tao o paano ka kailangan tutukan nila o paano ka nila aabangan. Kailangan mo mag-isip ng idea mo. Katulad ng ginagawa mo ngayon. Kapag ka nagustuhan ng mga tao yung ginagawa mo, abangan nila yan. Kasi totoo lang marami nagbabago ng content ngayon eh. Marami nagbabago ng content. O kasi dati puro comedy lang tayo. Tsaka marami talaga nagbabago ng content kasi iba-iba panlasa ng tao eh. Yun. So pero Boss Jobin, ano bang ano? Kasi dati napapanood ka namin kasama mo si OIB, di ba? Meron kayong mga content ni OIB doon. Oo, kaibigan ko. Yun doon nga kami yun din. Mga viral yung video na ginawa namin dati. Oo. Mga singot content nga, mga ganito. Ganyan, no? Naalala ko, meron na panood ako yun, nasa bubong eh. Yung nagwawalis yata kayo nun eh. Nagwawalis siya. Hindi, content niya yun. Ganito kasi yan. Collaboration kasi yan eh. Kung ano naisip niya, susuportahan mo yun bilang kasama mo sa vlog. Ngayon, kung halimbawa nakaisip din ikaw ng content, kumbaga artista sa artista lang eh. Parang kukunin mo artista sa content mo, kukunin din kitang artista. Kung ano naisip mong content, kunin mo siya. Kung ano naisip niyang content, gampanan mo rin kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Kasi yung content niya, siya ang director dun eh. Ngayon, yung content ko, ako rin ang director dito. Kaya kung anong sasabihin ko, sundin mo lang din. Para di maligaw tayo sa istorya. Parang ganun. Mahirap kasi pagka yung nagsasapawan. Ang hirap kasi gumawa ng content na ano eh. Na kung ano yung iniisip mo, tapos sasapawan nila ng ano. Hindi mo makakukuha yung ano. Importante kasi niyan, mag-iisip ka ng pang-umpisa at yung punchline. Para doon kayo talaga magtatapos. Kasi may oras kasi pagka kasi ang content kasi ang ano eh, pagka ang video inabot ng ilang minuto. Boring na no? Boring na. Boring na paring. Ito, Boss Jobin, gusto ko malaman sa isang content mo. Kasi may napanood ako sa iyo. Alam mo yung ano, yung kasama pa yung namaya pa mong bayaw ba yun? Yung tuwa ko nun, yung sa gasolina. Kwento mo yung story. Anong story? Yun. Meron kasi akong, yung bayaw ko, tumalangit na. Bali, uuwi kasi ako ng probinsya noon, sa Marinduque, taga Marinduque po kami. Shoutout sa mga taga Marinduque yan. Lalong-lalo yung mga nakapanood ng video ko. Nagtulak ako ng motor na ang content ko noon is magpapagas ako. At sabi ko kasi noon, bayaw, gising ka na. Magagamit na natin, kunyari, magagamit na natin yung motor mo kasi yung mga panahon na yun yung sobrang taas talaga ng gasolina, dire-diretso pagtaas. Ay, sakto naman na uwi kami ng probinsya noon, nakaisip ako ng content na kunyari, magpapagasolina ako. Ngayon, ginising ko yung bayaw ko. Sabi ko, gagamitin natin yung motor mo, magagamit na natin. Kasi kunyari, matagal nang naka-stack yung motor na yun eh. Kasi nga, sobrang mahal ng gasolina, di na nagagamit. Kaya itinulak namin yun, simula Maynila hanggang Marinduque. Maynila hanggang Marinduque? Tinulak namin yun. Tinulak namin, simula Maynila hanggang Marinduque yung ano. Tapos, doon ako nagpagasolina, 20. Boss, 20. 20? Wala kaming kasama nun, dalawa lang kami. Yung cellphone, kinutukuran ko lang ng bato, ng ganyan. Titignan lang namin kung okay na. Oo, dalawa lang kami tumira talaga nun. Tapos, pagka yung sa may PAMI Laguna, yung sa may tourist spot doon yung Red Doors. Ngayon, wala na yun doon eh. Kinausap ko naman yung kinainan namin karinderya, nakisuyo ako na baka pwedeng kunan kami ng ano. Pero may part din yung nasa lumulubog siya sa tabing dagat. Tabing dagat ba yun? Tabing dagat na yun. Paano mo tinungod yung camera? Ang hirap nun ha? Hindi, meron na ako kasama yung pinsan ko na gano'n. Yung pinsan mo. Shoutout kay Berto. Yun. Si Berto na yung gano'n nun. Galing kasi nung content na yun. Naisip mo parang ang daming Tuntua ko nun. Yung content ko na yun kasi pagdating ko dun, wala kasing gaanong signal nung mga panahon na yun. So hindi ako makapag-upload ng video. In-upload ko kasi pumunta pa ako ng kabilang barangay. Bago mo na-upload? Oo, in-edit ko yun doon sa may kabilang barangay, sa may kabilang pinsa namin. Tapos, pag-upload ko noon, hindi ko na tinignan. Na ko na lang, yung asawa ko nag-chat sa akin na nagbabiral na pala yung video. No? Kaya pala pagpunta namin doon sa mga, inikot kasi namin yung Marinduque. Yun, doon ako natutuwa kasi kilala, ikaw pala yun, ganun. Hindi sila makapaniwala.
Kasi pati yung Moriones Festival, tinawiran ko eh. Oo nga, Tinawiran ko yun eh. Kinausap ko yung Moriones dun eh. Kasi nga mahal na araw yun. Pero ito, Boss Joven, bilang isang vlogger, mahirap pag gumawa ng content. Sa ngayon, sa dati, mahirap. Doon sa mga ano kasi kailangan mo talagang magkaroon ng trademark. Yun ang importante. Pag nagka-trademark ka, yun doon ka puputok. Ngayon kasi iba na. Sa dami na nagbablog ngayon, kumuha ka lang ng video, ilagay mo yung mukha mo, content creator ka na. Oo. Dati kasi, pag tinawag ka content creator, kailangan mo mag-create ng video mo. Kaya ka nga tinawag na content creator eh. Kailangan mo mag-create talaga ng sarili mong video. Kaya nga kailangan mo magkaroon ng trademark eh. Trademark, Oo. Ngayon, hindi na. Iba na ang vlogging ngayon. Pagka may mga nagbabiral na video, ginagawa nila, sinasakyan lang nila yun, i-screen record lang nila, tapos lalagay na lang nila yung video nila ron, yung mukha nila. Isa, nilalakaw pa, no? I-attach lang nila yun dun. Tsaka ang hirap na. Mahirap na kumita ngayon sa pagbablog. Pero ito, Boss Joven, kasi naabutan mo yung hype ng career mo sa pagbablog eh. Ano ba yung nabago sa buhay mo nung simula ka nag-vlog ka? May mga nabago ba or ganun pa rin? Meron naman, malaki naman na bago kasi ano yung maling achievement? Bago kasi ako nag-vlog, nasa company ako, 12 years ako sa 13 years. 13 years ako sa company namin. So nung nag-umpisa ako mag-vlog, siguro nagulat din yung mga katrabaho ko sa akin kasi wala pa akong 1 year na nagbo-vlog. Nag-resign ako dun sa trabaho namin nung kumikita na ako. So nagulat sila nung nakapagpundar na ako ng sasakyan, ng bahay dahil sa pagbablog. Dahil dun sa ginagawa ko nga na ganun. Grabe, no? Ano yung pinaka, unang-una mo nabili nung sumahod ka? Unang sahod mo, ano unang-una mong binili? Ang una kong kinita, ito talaga, yung cellphone. Cellphone. Kasi dati, meron akong cellphone ginagamit ko sa pagbablog. Pagka nagbibideo ako, nagbubura muna ako ng mga dati kong video kasi napupuno yung memory. So, syempre, yun na yung pinagkakitaan ko. Bumili ako ng mas mataas ang memory. Kaya nung yung tanong mo na ako anong unang binili ko, yun talaga yung malaki kinita ko. Bumili ako ng cellphone na mamahalin kasi nga maganda yung niya. Kaya yung mga video ko na ginagawa, hindi na ako pabura ng bura. Minsan nga, naranasan ko nga, nagbibideo kami, hawak-hawak ng kaibigan ko yung yung cellphone ko, nagbibideo, biglang sasabihin sa akin, uy, puno na yung memory mo. Hindi matitigil yun. Oo. Kaya, titake uli kayo. Retake ulit, di ba? Retake. Ganun. Pero kailan mo nabili yung sasakyan mo? Ano ba na una? Yung bahay mo o yung sasakyan mo? Kasi kung hindi niya na alam, si Boss Joven, kaka-vlog, nakabili po ng bahay ito sa sasakyan. Nauna yung sasakyan. Nauna yung sasakyan ko. Ano naramdaman mo nung siyempre, sahod mo, bigyan sasakyan. Siyempre, tuwa ka kasi yun talaga pangarap ko naman kasi siyempre may mga iniidolo ko rin naman na ibang mga influencer may mga iniidolo rin na kahit pa paano. Kala ko nga dati hindi totoo eh. Hindi totoo yung mga ganong mabilis kumita. Yun nga, kaya sabi ko nga sa'yo, kahit nga yung mga kaibigan ko na katrabaho ko nagulat kasi nga biglang nag-resign ako sa trabaho kasi sabi ko, ang laki talaga ng kinikita kasi unang kinita ko talaga sa 1 week, 9,000. 1 week? 1 week, oo. Yung unang sahod ko, 1 week lang ang sinahod ko. Wala isang buwan yun, ha? Oo. Magkano yung sahod mo isang buwan sa company? Medyo, siyempre, mas malaki ito. Oo, mababa. Mas mababa doon pero hindi naman mas mataas mas mataas sa 9K. Oo. Ng konti pero ilang buwan mo, ilang linggo mo tatrabaho? Yun? Isang kinsenas yun. Pero ito 1 week mo lang 9,000. Tapos yun nga yung sumunod malalaki na. Nagti-3 digit ako. Pero yun nga 9,000 no, mas isang linggo malaki na din yan ha. Oo, yun yung unang-una. Unang-una yung sumunod. Yun na yung puro matataas. So, naranasan mo na magbigay din? Oo naman. Diba? Nag-umpisa nga ako mag-vlog, hindi pa nga ako kumikita, nagbibigay ako eh. Kala ko kasi dati ganun. Ginagawa content na din yung pagtulong eh. No? Diba? Meron nga sa akin dati eh. Hindi ko malimutan yung na-aksidente ako eh. May bumangga sa akin, wasak yung motor ko. Binigyan ko pa ng pera yun. Kinutin ko lang. Grabe no? Binigyan mo pa ng pera? Oo. Kala ko magbabayran. Tumulong talaga. Ikaw na binangga, ikaw pa tumulong. Oo. Grabe, matindi. Sinurprise ko pa siya nung
Nung ano mo, Nung nagkita kami. nung nagkita kayo. Oo, yubutan ko. Andiyan na, naka-upload naman sa akin yung nakikita nyo naman yun sa Grabe. page ko. No? Pero ito, yung after mo mabili yung sasakyan mo, saan mo na nabili yung bahay mo? Ilang years mo bago mo nabili yung bahay mo? Ilang content pa na inabot? Marami rin naman. No, almost Pero- 1 year din yun. Siguro mga isa't kalahating taon. Sa kalahating taon. Yung sasakyan ko, nabili ko mga 7 months. 7 months pa lang, nabili mo yung sasakyan mo, tapos Ang ano doon, kaya nga sabi ko sa'yo, nagulat yung mga kaibigan ko na iba sa aking mga trabaho kasi 12 years ako sa trabaho, almost 13 years ako eh. pero di na-abis sakyan, di na-abili mo. Talagang bayad utang lang. Oo, Kung ano lang yung ano. Inuhulugan mo ng monthly, no, yung mga ano. Pero ano, Boss Joven, sa tingin mo, ano bang impact nito nung nandiyan na, may bahay ka na, meron ka sasakyan, sa tingin mo ba na, ano ba yung pagkakaiba ng corporate world na, sa ngayon na parang ikaw na yung amo eh. 'Di ba? Sa content, sa pagko-content mo, parang business mo na din kasi yan eh. Oo. Natin, negosyo na din naman natin Oo. to eh, as a content creator eh. Yun nga eh, malaki pagkakaiba kasi dati nagtatrabaho ka ng ng 8 hours. Everyday, mag-overtime ka pa. Kailangan mo pa talagang hapitin yung overtime para kahit pagod na pagod ka na, para madagdagan kita mo. Ngayon. Ngayon kasi, ang diskarte kasi talaga dyan, trabaho din naman kasi. Oo. Sa pagtatrabaho, kailangan mo magtrabaho, kailangan mong gawin yung trabaho mo. Dito naman, kailangan mong mag-content. Consistent. Oo. Kapag ka hindi ka gumawa ng content, wala kang pasok ngayon. Kapag hindi ka nag-upload ngayon, wala kang pasok ngayon. Parang gano'n lang din sa trabaho. Kaya ang kaibahan lang, Mas maluwag na yun. tsaka isip ang pinagagana mo kung paano ka makakagawa ng content na yung ikaw bababa, para mag-viral, para panoorin nila. Katulad nga ngayon, sabi ko nga sa'yo, yung hirap na gumawa dahil sa dami na rin. Sobrang dami yung Dami na nagko-content ngayon. Kaya nga ang dami nag-ship ngayon. Minsan nag-interview na lang. Di ba? Dami ngayon. Makikita mo naman ngayon. Kahit yung mga banggaan sa kalsada, ilalagay lang mukha nila ron. Content na. No? Oo. Kasi mag-vlog ka pa rin, di ba? So, sa tingin mo ba mas mahirap yung noon o mas mahirap yung ngayon? Mas mahirap ngayon. Ngayon. Bukod sa marami, mas maliit pa yung kita ngayon. Mas maliit yung kita ngayon. So, grabe, no? Hirap nung buhay vlogger ngayon, mga kaibigan, no? Kaya, Pero ikaw, kung tatanungin kita, ano magiging advice mo sa mga gusto maging content creator tulad natin? Yan. Ma-advise ko lang yung mga dati nyong kasama, wag niyong pabayaan. Kung ano yung mga nakasama nyo nung una hanggang huli, yun talaga ang samahan nyo kasi sila yung nag-umpisa na tulungan ka, sila yung nag-uumpisa nung nag-uumpisa ka pa lang, sila yung humahawak ng cellphone mo para makatulong sa'yo. Ikaw rin, natutulungan mo rin sila. Sana maging totoo kayo sa sarili ninyo na hindi kayo magpadala sa salapi. Yeah. Kung kumikita man kayo o gusto nyo sumikat o yun lang ang dapat nyo tandaan. Maging totoo kayo sa kaibigan nyo, yun ang pinaka-solid sa lahat. Ano naman mensahe mo sa mga vlogger na, vlog ngayon na parang nagkakaroon ng struggle at yung iba, syempre, alam natin, yung mga issues di ba? Paano i-handle nila? Huwag kayo papadala sa issue. Parang ang gawin nyo lang is, kung ano lang yung mga naiisip nyo, kung ano yung dapat nyong gawin nyo lang. Huwag kayong magpaano sa mga basher kasi yung basher din na ang nagpaparami ng views natin eh. Tsaka syempre, lagi lang manalangin. Yun, no? Last, mensahe mo sa mga basher at sa mga followers mo at syempre. Doon sa mga followers ko, maraming salamat at hanggang ngayon sinusuportahan nyo pa rin ako sa yung page ng asawa ko. Mabuhay po kayo. At syempre doon sa mga basher ko, love ko pa kayo lalo. Kasi kung hindi po sa inyo, hindi dadami yung mga comment. Kasi magkagulo lang kayo, okay lang yan. Advice mo lang sa paano i-handle yung mga basher. Paano mo i-handle yung mga basher mo? Wala. Pagka nagko-comment ng hindi maganda, thank you na lang din. Thank you na lang. Kailangan mo silang replyan. Sa ngayon kasi engagement ngayon yan eh. Inaano ni Meta na mag-reply ka sa mga nagko-comment sa iyo. Kumbaga, nire-record ni Meta yan eh. Na mag-reply ka sa comment section. Kaya huwag ka na lang ng bad din. Mag-thank you ka na lang at syempre kahit paano pinanood pa rin nila ng buo kaya sila napag-comment na hindi maganda.
Yeah. So, yun, Boss Joven, bago tayo magtapos, baka pwede mo i-promote yung page mo kasi Ayun. Siyempre, maraming salamat po sa mga followers ko. Patuloy niyo pong subaybayan ang Boss Joven Vlogs and Sara Vlog 3.0. And siyempre, ang page po ni Kuya Cool J. Yan. Ayan, no? Ayan, maraming salamat, Boss Joven. At alam ko, busy ka. Pero thank you din kay Boss Joven. Kung di kay Boss Joven, alam nyo guys, wala ako sa pagbablog ng ganito. Kung hindi ko siya nailala. Kasi laking utang na loob sa tao. Ito yung tao na hindi sumuko eh. Kahit mababa yung followers ko, naniniwala pa rin. Yung samahan yung mga vlogger, yung mga agay ni Boss Joven na kahit walang-wala kasi asama ka niya sa mga... Actually, lahat ng promotion mo, minsan pag gusto mo isama mo talaga eh, no? Siyempre, para lahat tayo. Diba? Oo, no? So, guys, supportahan nyo si Boss Joven Vlog. Yan, At abangan nyo yung mga scandal. Mga scandal ko. Oo, mga video nila mag-asawa. At abangan nyo, marami kayo, may matututunan ba siya sa'yo? Or matutuwa kayo? Matutuwa kayo. At saka mabibitin kayo. Ayan. Masakit ang puso nyo. Ayan. So, Boss Joven, maraming salamat sa oras mo. At sana marami pang content ang magawa mo. At marami pa tayong pagkasamahan. Yes. Ayan. So, abangan nila. Yung, promotion mo, yung gulong, matutuloy ba yan? Ayan. Siyempre, Maximus Tire, Rexo, at siyempre, yung Alpalipid. Yan. Supportahan nyo, guys. Abangan nyo, mamimigay si Boss Joven ng Rexo. Mamimigay ako ng Rexo saka ng gulong. Ng gulong. Alam pa ba to? Hindi naman pala kayo screen yung video namin. Dami yung comment. Ako nagsulat nito eh. Baka pwede makitulog dito sa tindahan mo. Oh, bakit? Dahil sinunod ko yung mga payo mo, pinalayan ko ng asawa ko eh. Kaya pala.